Ayan po sa ating balita dito kay Times Tabloid, meron pong isang pundit na nagbigay ng isang matinding pahayag para sa atin bilang mga XRP holders. Sabi niya dito, do not be scared of XRP price action right now. Ayan. Alam ko na marami po sa atin ang medyo tensyonado o na-stress kapag binubuksan ang kanilang mga portfolio. Ang market po kasi ngayon ay medyo magulo ang galaw. At kapag nakakakita po tayo ng mga red wicks o pababang price action, ang unang pumapasok po sa isip ng marami ay takot o panic. Pero ngayon may isang napakagandang update at pananaw na lumabas na direktang nagpapakalma at nagpapaliwanag sa kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga kortina ni XRP. Ang mensahe po ay napakasimple pero napakabigat. Huwag kayong matakot sa kasalukuyang price action ni XRP. Sa totoo lang, ang mga short-term drawdowns o yung mga panandaliang pagbaba ng presyo ay walang direktang epekto sa long-term case ng asset na ito. Imbis na mag-focus po tayo sa ingay ng market araw-araw, o kaya ay magpuyat sa kakahintay kung anong kulay ang isasara ng daily candle, mas magandang tingnan natin ang tinatawag na structural forces na kasalukuyang nagpapabago sa mukha ng global finance. Ang totoo po dyan, sa XRP ay mas relevant at mas kailangan ngayon kumpara sa kahit anong punto ng kasaysayan nito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malalim na rason kung bakit hindi dapat mag-flinch ang community at kung paano nabubuo ang isang bagong financial operating system sa harap mismo ng ating mga mata. Yan, simulan po natin sa pagbagsak ng legacy financial infrastructure. Yan. Bakit ba natin sinasabi na napakalakas ng pundasyon ng XRP kahit hindi pa ito sumasabog sa presyo na gusto natin? Ito ay dahil po sa unti-unting pagkabigo o failure ng mga lumang financial rails o yung tinatawag po nating legacy system. Ang financial system na ginagamit po ng buong mundo ngayon ay binuo ilang dekada na po ang nakalipas. Hindi ito dinisenyo para sa bilis, hindi rin ito binuo para sa complexity ng isang ganap na digital economy. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ngayong taong 2026, ang artificial intelligence o AI ay mabilis na binago ang paraan kung paano po nagpapatakbo ng negosyo ang mga kumpanya. Ang mga tokenized assets ay unti-unti nang lumilipat sa blockchain at ang mga stablecoins ay mabilis nang pumapalit sa mga traditional na wire transfers. Dagdag pa rito, ang machine-to-machine payments ay nagiging isang realidad na ngayon. Ibig sabihin, ang mga AI robots o software ay magbabayaran na rin sa isa't isa para sa mga digital services na ginagamit nila. Ang problema, walang kahit isa sa mga modern technology ito ang kayang tumakbo ng mabilis at efficient kung gagamitin natin ang lumang sistema ng mga bangko. Kaya sa aking opinion, napakalinaw po ng puntong ito kung titignan natin ang takbo ng mundo ngayon. Ang AI era ay nangangailangan po ng isang ganap na bagong financial layer. Hindi na pwede rito ang system kung saan magpapadala ka ng pera tapos hihintayin mo pa ng 3 hanggang 5 araw bago makarating sa kabilang panig ng mundo at kakaltasan pa ng napakalaking fees. Ang kailangan po ng modern economy ngayon ay ang 3 mga bagay. Yan po ang bilis o speed, malalim na liquidity, at saka interoperability o yung kakayahan ng iba't ibang system na mag-usap at magpalitan ng data ng walang hype. Dito po natin makikita kung bakit perpektong pumasok ang eksena, kung bakit perpektong pumasok itong si XRP sa eksena. Si XRP ay binuo bilang isang neutral bridge sa pagitan po ng iba't ibang currencies. Ito po ay nagsisettle ng transactions ng instant sa loob lang ng ilang segundo. At ang halaga ng transaction fee ay napakaliit, literal na sub-cent cost o mas mababa pa sa 1 sentimo. Kaya
Kapag nakikita ko na bumababa ang presyo o nagpapakita ng red candles sa market, iniisip ko na lang ang disconnect sa pagitan ng presyo at ng utility. Ang mga tao sa labas ay nakatingin lang sa presyo, pero ang mga malalaking institutions ay nakatingin sa kakayahan ng XRP na maging life support ng modern digital economy. Hindi pwedeng patakbuhin ang futuristic na mundo ng AI gamit ang sinaunang riles ng bangko. Para mas madali po nating maintindihan, isipin po ninyo ang isang malaking highway network. Ang lumang financial system ay parang isang makipot at lumang kalsada na puno ng lubak, traffic at may mga toll gate na napakamahal at mabagal magproseso. Ngayong dumarating na ang milyong-milyong bagong sasakyan na kumakatawan po sa AI, tokenized assets at saka digital cross-border payments, ang lumang kalsada na ito ay siguradong magkakraming at tuluyang hihinto ang daloy. Sa XRP naman ay ang bagong binuong high-speed skyway. Ito ay malawak, walang traffic at dinisenyo para sa napakabilis na takbo ng modernong sasakyan. Kaya kahit may mga harang o aberya sa paligid, ang katotohanan ay ang mga sasakyan ay walang ibang pupuntahan kundi ang bagong skyway na ito dahil dito lang sila pwedeng umusad ng mabilis. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga higante sa likod ng kortina. Ang isa pang napakahalagang aspeto na dapat po nating tandaan ay ang katotohanan na si XRP ay hindi lang isang simpleng speculative token na walang gumagamit. Sa ngayon, ang teknolohiyang ito ay bahagi na ng mga seryosong institutional conversations at partnerships discussion kasama po ang pinakamalalaking pangalan sa mundo ng traditional na finance. Pinag-uusapan po dito ang Mastercard. Ayan, highlight lang natin. Mastercard, JP Morgan at higit sa 7 government central bank digital currency or CBDC programs sa iba't ibang bansa. Ang mga institusyong ito ay nakikipag-usap dahil lang sa uso ang crypto. Yan, hindi po pala sila nakikipag-usap dahil lang sa uso ang crypto. Sila po ay nakikipag-usap dahil alam nila na ang interoperability ay isang malaking problema na dapat masolusyonan sa lalong madaling panahon. Kapag ang iba't ibang bansa ay naglabas ng kani-kanilang sariling CBDC, kakailanganin nila ng isang bridge asset na walang kinakampihang bansa o gobyerno. Isang asset na mabilis at ligtas na makakapagpalit ng halaga mula sa isang CBDC patungo sa isa pa. At dito po muling papasok sa XRP bilang ang tanging logical na solution. Sa aking opinion, isipin nyo na lang mga crypto ang bigat ng mga pangalang kasama sa usapan dito. Ayan, yan po ulit. Nandyan po si JP Morgan at saka Mastercard. Ito ang mga haligi ng kasalukuyang payment system sa buong mundo. Kung sa XRP ay isang patay na project o kaya naman ay walang kwentang asset, sa tingin nyo ba ay mag-aaksaya ng oras ang mga executive ng mga dambuhalang kumpanyang ito para pag-aralan ang ledger nito? Siyempre, hindi. Kaya sa aking pananaw, mayroong malaking pagkakaiba ang tinatawag nating market price sa totoong underlying value ng isang asset. Ang presyo na nakikita po natin sa mga exchanges ngayon ay produkto lang ng emosyon ng mga retail traders na madaling matakot kapag nakakita ng kaunting red sa chart. Pero ang value ay tinatakda ng utility at ng mga partnerships na binuo sa loob ng maraming taon. Habang ang retail market ay nagpapanik at nagbebenta dahil po sa takot, ang mga institution naman ay patuloy na inaayos ang kanilang mga system para sa integration ng teknolohiyang ito. Kaya para po sa akin mga ka-crypto, ang price action ngayon ay parang isang tabing paninigarilyo or smoke screen. Ito ay isang ingay na naglilihim sa napakalaking revolusyon na nagaganap sa background. Kapag ang utility na ito ay ganap ng umandar sa araw-araw na operasyon ng mga bangko,
ang presyo ay kusang susunod sa halaga ng serbisyong ibinibigay nito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang decentralization as a requirement. Ang usapan po tungkol kay XRP ay hindi lang pala nagtatapos sa usapin ng investment o kung magkano ang kikitain natin sa susunod na buwan. Mayroong mas malalim po na koneksyon sa pagitan ng pag-unlad ng artificial intelligence at ng pangangailangan para sa decentralized financial systems. Habang ang AI ay nagiging mas makapangyarihan at ang mga malalaking institution ay nakakakuha ng mas malawak na kontrol sa ating personal data, sa ating paggastos at sa access sa finance, ang decentralization ay nagiging isang absolute requirement o isang mandatory na pangangailangan. Hindi na lang ito basta isang pagpipilian. Sa puntong ito, sa XRP ay hindi lang gumaganap bilang isang tulay sa pagitan ng mga fiat currencies, kundi ito po ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng lumang financial system at ng umuusbong na bagong digital economy. Ang mga stable coins, ang mga tokenized real-world assets, at ang mga blockchain-based settlement systems ay nangangailangan ng isang bagay para mabuhay. At yan po ay ang interoperability. Kung ang bawat kumpanya at bawat bansa ay gagawa ng sarili po nilang private blockchain na hindi kayang makipag-usap sa iba, magkakaroon tayo ng tinatawag na isolated digital islands. At si XRP ay binuo mula sa simula para maging ang universal na connector ng mga islang ito. Ngayon, sa aking opinyon, napakahalaga na maunawaan natin ang konseptong ito ng decentralization sa aspeto ng utility ni XRP. Maraming kritiko sa labas ang paulit-ulit na nagsasabi na si XRP daw ay centralized. Pero ang katotohanan ay ang XRP Ledger ay isa po sa mga pinakamatatag at decentralized na open source networks sa buong mundo. Sa mundong paparating, kung saan ang AI ay may kakayanang kontrolin ang maraming aspeto ng impormasyon, ang pagkakaroon ng isang neutral at decentralized settlement layer ay ang tanging paraan para matiyak na walang iisang kumpanya o bansa ang pwede pong mag-shutdown ng global trading. Kaya sa aking pananaw sa bagay na ito ay ganito. Si XRP ay ang ultimate safety net ng bagong digital economy. Kung ang isang bangko o isang pamahalaan ay gustong magpadala ng halaga sa kabila ng mundo, hindi nila gustong umasa sa isang sistema na kontrolado ng kanilang mga kakompetensya. Kailangan nila ng isang neutral ground. Isa pong decentralized bridge na bukas para sa lahat pero walang sino mang nagmamay-ari. Ito ang rason kung bakit si XRP ay binuo sa paraang ito. Kaya kapag tinatanong natin ang ating sarili kung bakit natin hinahawakan ang asset na ito sa kabila ng nakakatakot na galaw ng presyo, ang sagot ay dahil naiintindihan natin ang hinaharap. Ang decentralization ay hindi lang isang ideology ng mga cyberpunks. Ito ay isang structural necessity para sa kaligtasan at kalayaan ng global economy sa ilalim ng AI era. Yan, pag-usapan naman po natin ang mga community dito. Yan, kung ano naman ang pinanghahawakan ng mga community. Kung saan ay dito natin makikita kung bakit ang XRP community o ang tinatawag nating XRP Army ay kilala sa buong mundo bilang isa sa mga pinakamatatag na community sa buong crypto space. Ang isang tunay po na XRP holder ay hindi umaatras o nagpapakita ng takot kapag nakakita ng isang red wick sa chart. Ang ganitong uri ng conviction o matinding paniniwala ay hindi po nanggagaling sa bulag na fantasy o sa simpleng pag-asa na magkakaroon po ng isang himala sa presyo. Ito ay nanggagaling sa isang mas malalim na pag-unawa sa infrastructure, sa mga strategic partnerships at sa malinaw na pagkakaiba ng market price sa intrinsic value. Ang kasalukuyang price action na nakikita natin araw-araw ay maituturing lang na noise o ingay kung ikukumpara sa signal na patuloy na lumalakas bawat linggo. Habang ang ibang mga meme coins o mga speculative
tokens ay umaasa lang sa hype sa social media para umakyat ang presyo, sa XRP naman ay patuloy na naglalatag ng mga riles sa ilalim ng lupa. Ang bawat partnership, ang bawat matagumpay na pilot program ng isang CBDC at ang bawat institutional integration ay isa pong karagdagang semento sa pundasyon ng proyektong ito. Ngayon, ang aking opinyon ay ang lakas po ng community ay isang malaking indicator din ng tagumpay ng isang project. Pero bakit nga ba napakatatag ng paniniwala ng mga holders? Yan ay dahil alam natin na ang kasalukuyang market cycle ay isang panandaliang yugto lamang. Ang usaping ito ay mas malaki pa kaysa sa buong industriya ng cryptocurrency. Ang nakikita natin ngayon ay ang pagtatayo ng isang ganap na bagong financial operating system sa real time habang tayo ay nabubuhay. Kaya sa aking pananaw sa katatagan ng community ay isa pong paalala na ang tunay na kayamanan sa financial markets ay hindi po nakukuha sa mabilisang pagbili at pagbenta base sa takot o emosyon. Ang totoong kita ay napupunta sa mga taong may kakayahang makakita ng signal sa gitna ng napakalaking ingay. Kapag ang global demand para sa isang instant settlement at decentralized financial rails ay ganap ng dumating at naging standard na sa buong mundo, ang pagbili at paghawak kay XRP ay hindi na magmumukhang isang speculative bet o isang sugal. Sa halip, ito po ay magmumukhang ang tanging logical at tamang sagot sa isang malaking problema. Kaya naman kapag nakakakita kayo ng mga post o balita na nagpapakita ng negativity, laging balikan ang fundamental reasons kung bakit ka pumasok sa asset na ito. Ang utility ay hindi po nababawasan ng isang red candle sa chart. Para magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw, gumamit po tayo ng isang alternatibong halimbawa bukod sa mga karaniwang naririnig natin. Isipin po ninyo mga ka-crypto ang pagtatayo ng isang dambuhalang global commercial airport. Sa mga unang taon ng pagtatayo nito, ang mga tao sa paligid ay walang nakikita kundi puro putik, mga nakatiwangwang na bakal, malalaking hukay at mistulang sirang lupain. Kung titignan mo ito araw-araw, baka isipin mo na walang patutunguhan ang proyektong ito at nasasayang lang ang pera ng mga investors. Maraming tao ang magsasabi na mas mabuting bumili na lang ng mga ready-made na maliliit na bahay na pwedeng iparenta agad para sa mabilisang kita. Pero ang mga arkitekto at ang mga nagpupondo sa airport na ito ay may hawak na blueprints. Alam nila na kapag natapos ang construction, ang airport na ito ang magiging sentro ng lahat ng international flights, kung saan daang-daang eroplano mula sa iba't ibang bansa ang lalapag bawat oras para magbaba ng mga pasahero at kargamento. Sa sandaling magbukas ang airport, ang halaga ng lupain sa paligid nito ay biglang aakyat sa antas na hindi kailanman naisip ng mga nagduda noong una. Sa XRP ay parang ang airport na iyon na kasalukuyang itinatayo sa ilalim ng lupa. Ang mga red wicks at saka drawdowns na nakikita natin ngayon ay ang yugto ng paghuhukay at paglalatag ng pundasyon. Ang mga tao ay naiinip dahil wala pa silang nakikitang lumilipad na eroplano. Pero sa oras na matapos ang blueprints at magsimula ang operasyon, ang lahat ng nagtiis at nag-abang sa construction ang siyang makikinabang sa buong global traffic. Ayan, kung kaya naman ang masasabi ko po sa bawat isa sa atin ay malinaw. Kailangan nating tingnan ang sitwasyon ng lampas sa kasalukuyang market cycle o sa kung anong trend ang sikat ngayon sa crypto. Yan, Crypto X. Ang mundong ginagalawan natin ay mabilis na nagbabago at ang pangangailangan para sa isang matatag at subok ng teknolohiya ay lalong nagiging apurahan. Ang Ripple at ang XRP ecosystem ay hindi po binuo para lang makipagkompetensya sa mga maliliit na tokens. Binuo po ito para baguhin ang daloy ng pera sa buong mundo.
Kapag ang mga malalaking kumpanya tulad po ng Mastercard at saka JP Morgan ay nagsimula ng ilatag ang kanilang mga pinal na desisyon para sa digital asset adoption, ang pagkakaroon po ng isang mabilis at neutral na tulay ay hindi na lang magiging isang advantage. Ito po ay magiging isang pangangailangan para sa kanilang kaligtasan sa kompetisyon. At si XRP, sa pamamagitan ng kanyang natatanging architecture at scalability, ang nananatiling nangungunang kandidato para punan ang pwestong iyon. Kaya sa kabuuan, ang mensahe po mula sa mga eksperto sa market ay isang malakas na paalala para sa ating lahat na huwag pong magpadala sa panandali ang takot na dulot ng price action. Ang short-term drawdowns ay bahagi lang ng natural na galaw ng kahit anong financial market at hindi po nito nababago ang pangmatagalang halaga ni XRP. Ang pagbagsak ng mga lumang financial rails, ang pag-usbong ng AI era na nangangailangan ng high-speed settlement at ang malalaking institutional conversations ay sapat na itong patunay na ang signal ay patuloy na nagiging mas malinaw at mas malakas. Kaya manatili po tayong disiplinado sa ating mga diskarte. Huwag po tayong magpadala sa emosyon ng karamihan at palaging mag-focus sa mas malaking larawan o blueprint ng bagong digital economy. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin ninyo ang recommended o suggested video natin na ipinakita dito.